Nagsagot kayo. Yung mga nasa likod, dito kayo sa unahan. Yung nasa likod, Alvin, dito na kayo, Randel. Hindi forget, ako lang yung nag-report, di na kayo nakikita. Okay. Ano na kayong mga tagpo ang malalaman sa kabanata? Binasa niyo ba yung sinento? Oh, obviously, sa ilalim ng kubyerta. Ano yung mapapansin sa title? Ano yung kubyerta? Barko. Bahagi siya ng barko. Yung doon kay Gabay sa ibabaw. Doon na, ano yung mga ano, doon na sa ibabaw? Ako dito sa pangalawa, ano kayo? Ano tawag sa may pobre? Tao po. Dapat may candy. Wala lang ako pwede. O, pakipasa nga. So, may mga ano na maging ng tauhan. Si Basilio na nakasisagan. Si Basilio, isa siyang pag-aaral na ng medisina. Pinag-aaral siya ni Kapitan Pinag-aaral si Basilio ni Kapitan Tiago. Kasi nga, sinadjust yun para sa kanya. Tapos si Isagani, kaibigan siya ni Basilio na ano, isa siyang manghata or poet sa English na nag-aral sa Ateneo. Next. So, ano kaya yung pinag-uusapan nilang dalawa kasama si Kapitan Basilio? Magkaiba si Basilio at si Kapitan Basilio. Magkaiba sila. Magkaiba sila. So, yung pinag-uusapan daw nila is tungkol sa gustong itatalo na akademya ni Basilio at saka ni Isagani. So, next. Anong akademya yun? Bingang Kastila. Akademya para sa Ibang Kastila. Napag-usapan nila ang balak ng mga mag-aaral tungkol sa pagturo ng wikang Kastila ay Ekil na hindi naging matagumpay. Napag-usapan din ng dalawa ang nobya ni Isagani na si Paulita Gomez, pamangkin ni Doña Victorina Leestrodan. So, ayan nga, napag-usapan nila yung tungkol sa pag-suggest nila na ituloy yung pagtatag ng wikang Kastila sa bayan nila. So, bakit kaya hindi natuloy? Sa tingin mo? Pinigilan ni Simon? May pumigil. Maya-maya ay lumapit si Simon, kaya na si Basilio at Isagani. Pinakilala ni Basilio si Simon kaya na Isagani. Nagwika si Simon na hindi siya nadadalaw sa lalawigan ni Basilio at Isagani dahil mahirap ang lugar at walang bibili ng alahas. So si Simon,
Nagpatuloy ang usapan ng tatlo, si Simon, Basilio at Isabel. Hanggang sa inalok ni Simon ng serbesa ang dalawa. Tumanggi sila at sinabi ni Simon na ayon daw kay Padre Camora, kaya may hirap at taman ng mga tao sa kanilang lugar ay panay inom ng tubig, panay tubig ang iniinom at hindi alak. So, bakit kaya nasabi ni Simon na tamad yung mga tao doon? Kasi nga tubig yung iniinom nila. Kasi tubig. Ano kaya? Kasi yung alak ay may halaga. Kasi tubig, madali lamang. So, ayun yung pagkakahulugan mo doon. So, para sa akin, Yan sa so, anong pera? Ayun. So, si Simon, di ba, kaya niya inaya yung dalawa para matikpan nila yung serbesa. Pero anong ginawa ni Castillo sa Sagan? Tumanggi sila. Tapos si Simon, gusto niya lagi na siya yung bida, kaya hindi siya nauubusan ng hindi siya nauubusan ng contradict sa mga sinasabi. So, sabi niya, di ba, mahirap at tamad yung bayan nila kasi nga wala silang pambili ng serbesa. Next. Then, ayon daw kay Padre, ay meron, di ba, si Padre Florentino. Si Padre Florentino, yung bumibili ng serbesa. Sa tingin niyo, bakit niya na-afford yun? Mayaman siya. May pera siya. Sa tingin niyo, galing saan yung pera? Ay, Kinuha niya yung ano. Wala. Dora. Ano siya? trabaho, sa trabaho. Yung ano siya, bayapa? Ay, hindi. Hindi ba lahat ng iwas ng padre dun sa kasi mayaman na? Kasi nga sila Padre Florentino, nagbukay na. Hindi nga, nagtumukupit siya. Parang tuhaya sa generation natin. Parang, at saka di ba part kasi ng seremonya, yung pabilis ng serbesa. Kaya kailangan naman. Pero si Padre Florentino ay isa sa mga pari na hinahangaan dyan sa LPU kasi nga siya ay ano tawag dito, maka-Pilipino siya kasi nga isa siyang Pilipino. So, dahil sinalot kanina ni Faith doon sa reason kung bakit siya wala po. Sino yung mga sa tingin nyo, highlight lang na tauhan? Simon. Si ano? Wait, isa-isa lang. Simon. Paulita Goro. Sino si Paulita Goro? Next. Yan. Sino ba? Okay na nga eh. Simon. Ano yung mga palatandaan? Yes, kami. Ano yung mga palatandaan? Si Paul. Natutuwa yung isang bayan. Wait lang. Yes, Lorda. Ano yung palatandaan ni Simon? Mahirap yung Ako. yung isang bayan. Iba yung iba yung tanong na bakit, ano yung palatandaan ni Simon na mahirap yung isang bayan? Iba rin yung tanong na bakit mahina ang mga tao sa bayan doon, sabi ni Padre Camora. Iba yung nakagasi ba? Wait lang. Binasa ko yan. Wait lang. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Oo! Naiintindihan mo ba ako? Iba yung palatandaan ni Simon. POV niya yun, na mahirap yung isang bayan doon. Tapos, iba rin yung tanong na bakit mahina yung mga tao sa bayan na yun. Sabi ni Padre Camora. So, bakit mahina? O bakit dukha ang isang bayan mo? Sige mo. Ha? Kapag hindi afford yung Ay, ako. tubig lang. Hindi ka na. Isa, may Yona. Yona, ba't anong tanong? Bakit? Ano yung palatandaan ni Simon na mahirap yung isang bayan? Walang pera. Sige, Erwin. Ako bakit hirap ang ano? Ay kasi, ako afford yun.
Hindi, ang mga Kasi makaala. kasi alakas, di ba? Kaya natin isipon, kaya di siya pupunta sa bayan nila, kasi nga, walang bumili ng alak. Ibig sabihin, wala mayaman sa lugar. Yun nga, yung sagot nilang dalawa yan. So, yun yung palatandaan niya, pag hindi afford, yung mga tao sa isang lugar, ang mga alas sa kanyang pinagaysa, ang ina na ay mahirap. Ano, so yun ang tingin niya. Yung pangalawang tanong ni John, kung kaya Camora. Parang parehas lang naman sila, pero yung hinahanap ko sa dun sa palatandaan is hindi ko pa siya nasabi. Yung palatandaan tungkol din sa mga pare. Kapag Pilipino yung pare sa isang simbahan, tinitingnan niya na malang mahirap yan. Lagi niya tinitingnan yung mga Kastila, kasi ang taas ng tingin sa mga Diskriminasyon. So, lagi siyang nakikibagay dun sa mga sa mga Kastila sa ibabaw ng gobyerno. So, ayun. Nagigets niyo ba ako? Okay, next naman, yung sa ano? Ito. Ano ang ibig sabihin, isaganin sa pagiging sulak ng tubig? Sa mumuti at watak-watak na ito. So, yung, yes, Alvin. Yung word na sila, ibig sabihin, parang ano, paghihimagsip. Paghihimagsip. Parang napaka-intensive ng dami nila. Oo. Yung galit ng mga Pilipino sa mga mananakop sa atin. Tapos yung mumuti at watak-watak na ilog. Para bang wala silang pagkakaisa para mag-isip ng paraan paano tayo makakalaya sa ganitong paraan. Paano tayo makakaataka sa ganitong proseso o pamamahala ng pamahalaan. Eto, napakadali nito. Ano ang sinisimulan ng paghiwalay ng mga tao sa taas at baba ng gobyerno? Mahirap. Posisyon. Mahirap. Marxism. Mahirap? Nasaan ang mahirap? Baba. O sige, kung nakikinig ka, anong tawag sa mga Pilipinong mahirap? Indian. Bukod sa mahirap. Mga sisa po, Indio. Ano na bakit ka na paghiwala? Bukod sa mahirap. Diyan daw. Ano ba yung sabi mo? Ay, posisyon. Estado ng buhay. Ano pa? Inahalaga ang mga mas mataas sa kasi sa mga mahirap. Uy! Nagawa. Sakto yun yung request na. Uy. Ewan ko na lang kung wala ka kayo sa bukod sa mga sinabi. Di ba hindi na kayo maliwanagan sa mga tanong ko? Kasi bala ko siyang for on discussion para makita ko kung sino yung nakikinigatin. Clear lang siya kasi mas malayo si Kirby. Okay, klasa ka? May nabanggit ko. Discrimination under walang pera. So ano yung ginawa mo para sige, Gabriel.
Ang tanong ni Jonah ay kanino ba yung karanasan discrimination? Hagar niyang naranasan ng mga tao sa Kabanata 2. Ang discrimination ay paano yung nilarang? Randall. Uy, okay na yan. Jonah, Oo. ano na? Ay, nakikinig pa kayo? Nakikinig. Kasi kami. Wala kayo, wala kayo. Oh. Ano? Natawa ko. Ano na yung discrimination? Pag kami unang pasok ko ng grade 9, at tinatanong ako ng mga kaklase ko, pero may isang buhay mga muslim. Discrimination na naman. Kasi ang tingin talaga dati, ano? Yun ang tingin dati pag sinabing Muslim, masasabi ko. Doon kayo ka ba ng ano, ng ganito? Ay, gusto mo. Oo, yun. Sabi So, na ang ginawa mo na, Ismael. Sinuntok. Paano ba na sinabi mo na ikaw ay Muslim, tapos after mo na po, hindi ba? Although tayo ay nasa modern na panahon, Dapat sinagot mo nga yan. discriminate tayo sa Dapat sinagot mo. Oo, Kapatid ko ba? Sige. Ano ba kayo? Go! Hindi mo dapat kasi sila kasi sila. Oo, kailangan may sagot na kailangan mag-check na lang tayo. Sige, 5 minutes na. Hindi namin mag-check. Bakit ang importante yan? Oo, napakadali naman. Putang ina mo siya. Number 1, sino-sino ang kawan sa kabanata? Sinabi ko kayo number 4. Para na sa duty pa yung lahat, John. Meron lang ako. Gawa ka ng panibagong. Parang yung ginawa ko. Ganun lang. Sige, ang quiz ni John ay bukas na lang. Okay na lang. Ma'am, quiz na nga yun eh. Hindi yung quiz. Discussion eh. Come on. Discuss niya lahat eh. Kung wala po, na-discuss niya yung lahat. Quiz na lang. Ha, ano, sir? Bukas, ma'am. Hindi naman kayo. Hindi na. Ma'am, free time na lang. Kay Gabay ay objective type yung kanya. Ito kasi ay Adjective. At saka, balikan ko pa to. O, next na. Dyan na lang